Mateo Sige. 28:9, ang sabi dito, eto, Mateo 28 verse 9, ay Bisaya 'to, Tagalogin ko muna. Eto, 'yan. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Oh, si Jesus na kanilang sinamba. Si Jesus ba ay Diyos? Basahin natin sa Filipos 2:6. Ang sabi ganito, Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Sa madaling salita, si Jesus was truly God. Mateo 28:9, sinamba si Kristo. Sa madaling salita, si Kristo ang Diyos na sinasamba. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce Simbahan. Next question, bro. Nasagot na, bro. So, pwede ba akong mag-counter? Magka-counter ka doon. Kung magka-counter ka, ako tatanong sa'yo. Sige. Sige, go ahead. Counter, bro. Okay na? Sige. Sa panalangin na ito, itinuro ni Jesus, itong mabasa natin sa Mateo 6:9. Bro, wait lang, bro. Huwag ka tatakbo sa Ama. Huwag ka tatakbo sa Ama kasi ang ating topic ngayon about si Jesus. Kung si Jesus ba ang Diyos na dapat sambahin. Ang binasa ko una, Filipos 2:6, Christ was truly God. Tapos dinugtong ko yung Mateo 28:9, si Jesus ay sinamba. So yun ang counterin mo. Huwag kang gumawa ng sariling butas, hindi naman patungkol kay Kristo. Go ahead. Sige. Sige, ito ang kalikasan ng Diyos. Yung pagka-persona niya, sinasabi ng Salmo 92. Bro, ang Diyos ay hindi yan refer kay Kristo, bro. Hindi yan refer. Doon tayo kay refer kay Kristo. Yun ang topic natin kay Kristo. Gani, Diyos nga ay ang ating pinag-usapan. Bro, ang ginagawa mo, bro, fallacy of equivocation sa term Diyos. Para wala tayong mag-equivocation, ang ating topic specific about kay Kristo. Ito. Intindihin mo muna. Negative ako eh. Yun na nga. Actually, nag-counter nga. Kacounterin mo yung ginamit kong talata na Filipos 2:6, si Kristo ay Diyos. Okay. Tapos Mateo 28:9, si Kristo ay sinamba. So yun ang kacounterin mo. Huwag kang gumawa sarili mong butas na patungo ka sa Ama. Sige. Ito yung sinasabi ni Jesus. 1:17. Okay. Para makamtan nilang buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ang nag-iisang Diyos at ang iyong pinadala si Jesucristo. Iyan, klarong. Hello?
Si Jesus ay pinadala at may sinasabing nag-iisang Diyos. Sinong Diyos yan? At yan ang pinatutunayan ni Pablo sa 1 Corinto 8, 5 at 6. Sabi niya, maraming tinatawag na mga Diyos sa langit man at o sa lupa, ngunit para sa atin, iisa lang ang Diyos, ang Ama lang. So, napakalinaw na ang kinikilala na Diyos ni Pablo ay ang Ama lang. Maraming tinatawag, sabi niya, maraming tinatawag na mga Diyos, Panginoon, sa langit man o sa lupa, ngunit para sa atin. Ang sabi niya, ang Ama lang ang ating nag-iisang Diyos. So, napakalinaw sa sinabi ni Pablo. Bro, At sabi ni bro, wait Jesus, lang nga, bro. Wait lang, bro. Ha? hindi pa ako tapos. Hindi mo ko Nagka-counter kinaka-counter, nga bro ako. eh. Bro, hindi mo ko kinaka-counter. Ang ginagawa mo, nagpapatotoo ka ng iba. Counterin mo yung stand ko. Hindi ka nagka-counter, nagpapatotoo ka patungkol sa Ama. Ang sabi mo na pag-usapan natin, si Kristo ba ang Diyos Sige. na dapat sambahin? Di ba? Sige, sige. Ito, So, dahil may sinabi ni- Kristo doon sa sa topic mo, wala namang amang nakalagay doon. Kristo naman. Huwag kang pumunta sa sige, kasi sige. ang ating topic about kay Kristo. Sige, sige, ito. Sinabi ni Jesus, Mateo 4, Gs. Okay, go. Sabi niya, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin. Kaya nga tinuturuan niya tayo ng panalangin niya, Ama namin, sambahin ang pangalan mo. Bro, saksi ni Jehovah ka, Wala bro. siyang, Bro, saksi ni Jehovah wala ka. siyang sinasabi. Oo, Yung pala. Wala siyang Nakuha ko na. Okay. Nakuha ko na. okay. Sige. Tapos ka na, magtatanong na ako. Sige, sige. Sige, tanong ko, okay? Yung pangalang Jehovah ba nasa Greek ng Mateo 4 o wala? Hello? Ulitin ko tanong, bro, ha? Yung pangalang Walang Jehovah ba signal. nasa Greek ng Mateo 4 Sige. o wala? Sagot, bro. Sa original na kwan, Ayun na nga, pagkakuan, sa original na nandyan yun, nandyan. Greek manuscript, meron Sa bang original na- Jehovah sa Mateo 4 o wala? Manuscript. Bro, Meron. meron. Ngayon, kung babasahin ko yung Mateo 4 sa Greek, bro, meron. kung walang Jehovah dito, bro, aminin mo nagkamali ka. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kung babasahin ko nga yung Mateo 4 sa Greek, tapos walang nakalagay dito na Jehovah, aminin mong mali ka. Sige, basahin mo. Mateo 4:7, di ba? Oh. Mateo 4, Gs. 4 Gs. Okay, sabi sa Mateo 4 Gs, ganito ang nakalagay. Totally gay, auto o yeso, igani, brage, zatana, gegratay, koryon, tonteyon, so, proskenesis, kay auto, mono, latroses. Ba't walang, asan ang Jehovah dun, bro? Latroses. Ba't walang Jehovah na nabasa ko sa Grego? Grigo nga yan eh. Yun ang tanong ko sa iyo ngayon, sa Greek manuscript ba ng Mateo 4 may nakalagay bang Jehovah? Wala. Ang sabi mo meron. Ano sa Greek yung pangalang Jehovah? Initial lang yung YHWH. Yahweh. Yahweh. May narinig ka bang Yahweh nang binasa ko ang Mateo 4 Gs o wala?
Sa ating version. Hindi. Sa Greek, nasa bro. Griego, kaya- Nang binasa ko yung Greek, may narinig ka Nasa bang Greek. Yahweh o wala? Wala. Wala. Next, yung Yahweh ba, yun ba ay Greek o Hebrew? Hindi ko sure o Hebreo. Hebreo. Ngayon, nung sinabi ko kanina, nasa Greek ba ng Mateo 4, ang pangalang Jehovah, ang sabi mo meron. Tinanong kita kanina, ano yung Greek ng Jehovah sa Mateo? Sabi mo, Yahweh. Ngayon, inaamin mo na ang Yahweh pala is Hebrew. Bakit wala kong Hebrew na basa rito nung binasa ko yung Mateo 4 sa Grego? Hindi ko rin alam. Ayun, di. Next question. Next question. Sa binasa kong Filipos 2:6, sinasabi dito, Christ was truly God. Inaamin mo bang nabasa ko, itatanggi mo? Tinatawag siyang Diyos pero hindi siya dapat. Bro, ang tanong ko bro, categorical yon. Nung binasa kong Filipos 2:6, Christ was truly God. Aaminin mo bang nabasa ko, itatanggi mo? Na ano? Na nabasa ko. Ano, nabasa ko Nabasa o mo itatanggi mo nabasa ko? Nabasa na ano? Christ was truly God. Tinatawag na siyang Diyos eh. Hindi. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba na nabasa ko sa Filipos 2:6 Christ was truly God o itatanggi mong nabasa ko? Sa ngayon. Okay. Dahil nabasa kong Christ was truly God, sa Mateo 28:9, sinamba siya o hindi? Sa Mateo? Mateo 28:9, sinamba ba itong Christ o hindi? Sagot bro, sagot. Hindi naman siya sinasamba. Lala. Sige, basahin mo ngayon Mateo 28:9 mo kung hindi ba sinamba? Mateo Basta sa Mateo 28:9 mo kung hindi ba sinamba? 28:9. Mateo 28. Ano sabi dyan? Bisaya kasi ito. Sige mo sa ano? Sige, Mateo 28:9, basahin mo nga kung may ano ba dyan? May sinamba ba siya dyan o hindi? Hindi naman sinasabing Bro, pakibasa bro. Gusto namin marinig bro. Pakibasa. Nirespeto lang. Pakibasa bro. Kung may sinabi ba dyan, nirespeto lang. Bisaya kasi ito. Oh, sige, sa Bisaya. Bisaya kasi ito. Sige, sa Bisaya. Sayin mo Okay, sa Bisaya. Bisaya kasi yung Biblia ko. Sige, sa Bisaya, basahin mo sa Bisaya bro. Okay. Og tanawa si Jesus misugat kanila og mingon, mayong adlaw sila midulog migunit kaniya siyang atil og miyukbo kaniya. Miyokbo. Okay, miyokbo. Ano yung miyokbo sa Greek? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa alam eh. Hindi mo alam? Kasi hindi ko sinisintro yung mga Greek. Okay, hindi mo sinasabi yung Greek. Ano bang original bro? Yung New World Translation ninyo o yung Greek manuscript? Ang original? Ang ginamit diyan sa manuscript. ang ginamit diyan sa Grego bro, proskinesen. At lang ha, pakita ko sa screen ha. Yung Greek ko ito. Yan. Ay, nabago pala yung ano ko dito. Ang aking browser, wait lang. Buuin ko lang muna saglit kasi naputol eh. Okay. Yan lang. Ito. Yan. Ito yung ano. Yan.
Ang nakalagay dyan, bro, proskainesan. Proskainesan. Ano yung proskainesan, bro? Ano yung proskainesan? Worship o hindi worship? Hindi. Anong hindi? Hindi pagsamba. Hindi worship ang nababasa mo? Tingnan mo yung screen ko. Ano yung proskainisan? Matthew 28 na. Ano yung proskainisan? Pagibasa nga kung ano yung nasa screen ko kasi nababasa ng mga viewers eh. Ano yung proskainisan? Kay proskainisan auto. Ano yung proskainisan? Hindi ko mabasa eh. Ang nakalagay dito, worship, sangayon ka o tutol ka? Ano bro? Ba't para yatang natutulala ka? Ano yung proskenisan sa Hindi naman. English? Worship o vow? Ano yung proskenisan sa Greek? Yung proskenisan sa English, worship o vow? Ayun dito, sa Greek interlinear. Hindi. Bro, sagot naman dyan bro, para ka naman nabilaukan. Uy, ba't ka natutulala? Di ka na makasagot. Natatawa yung mga comment dito. Kang nagbubulag-bulagang yung kausap mo, bro JD, sabi ni Norwell. Oh. Nagbubulag-bulagan ka na eh. Anong nakalagay dito, bro? Ano yung proskinisan sa English, bro? Worship o vow? Mukhang mali yatang transition na ginagamit mo, ah. Alam niyo mga kaibigan, itong New World Translation, ipapaalam ko sa inyo. Itong New World Translation, pinagbawalan ng sino mang Bible scholar na silipin ito. Walang sino mang Bible scholar na pinapahintulutang silipin ang mga scholar na nasa likod ng New World Translation. Kasi ito ay isang bogus na translation. Ang daming pinagbabago dito. Oh, sige, pakisagot bro, ano yung proskenisan sa English? Vow o worship? Hindi ko alam. Hindi ko alam, nasa screen oh. Worship. Dahil worship to, sangayon ka dito, totol ka rito. Tutol ko. Totol ka. Dahil totol ka, kung hindi worship, ang English ng proskenisan ano? Respect. Respect. Saan ka nakabasa ng Greek dictionary na ang proskenisan is respect? Dito. Dede, sagot bro. Bakit ang pag... Saang Greek Okay. dictionary mo nabasa na ang proskenisan sa English ay respect? Hindi pa ako nakabasa niya eh. O ba't saan mo kinuha yung sagot mo? Saan ko ginawa? O saan mo kinuha yung sagot mo? Ito. Hindi. Ito ang like it sa ang pagbabas sa Korean Japanese ay pagsamba na. So, iniintindi na Anong Korean pagrespeto lang. Wait lang bro. Anong Korean at Japanese? Ang binabasa ko dito Greek. Ba't napunta ka sa Korean Japanese? Ang Korean Japanese ba ang tunay na ginamit na lingway ng mga apostol na sila ay nagsulat? Then, O ano yun? inihalimbawa ko lang ba? Halimbawa. Hindi, ang tanong ko sa iyo, saang Greek dictionary mo nabasa na ang proskenisan sa English ay respect? Sa tingin ko lang. Hindi ko basa eh. Naku, puro lang pala to kwento eh.
Sige, sige, sige. Lipat ako ng katanungan ng katanungan. Okay lang ba? Ito. Lipat ako ng Tanong ko. katanungan. Maliban sa New World Ilang beses- Translation na ginamit mo, meron ka bang ibang translation na sa Matthew 28 verse 9 is respect ang nakalagay? Wala. Ibig sabihin, bukod tangi, ay hindi ko tatanggapin yan kasi unang-una, self-serving yan. Saksi ni Jehovah ka, gumagamit ka ng translation ng saksi ni Jehovah. Gumamit ka ng ibang translation bro, wag yan bro kasi self-serving yan eh. Bigyan mo ako ng ibang translation. Ano ang nakalagay sa Matthew 28 verse 9? Wala na akong ibang translation Ayun. dito. Madaling salita bro, hindi matatanggap yung argumento mo kasi self-serving yan. Sa korte pa, hindi matatanggap ang self-serving evidence. So sa ibang salin bro, lahat ng salin bro na nandito ako, bakit worship nakalagay, hindi respect? Hindi ko alam rin. Ayun. Bro, pwede ako magtanong ng ibang issue bro? Pwede? Sige. Ito bro ha, ito yung pinakatanong ko sa mga saksi ni Jehovah na pag natanong ko sila, uuwi na kaagad eh. Sabi nila, hindi sila kumakain nung tinapay na referring sa tinapay ng Last Supper. Tapos, ang reason nila, ang pwede lang daw kumain nung tinapay na yon, yung nabibilang sa 144,000 na mapupunta sa langit. Ang tanong ko sa iyo bro, biblical ba yon o kwentong barbero? Biblical, may nabasa ko na hindi ko lang alam, hindi ko na-memorize yung teksto. Okay, Yung biblical. may sinabing ang kakain ng tinapay, na hindi narapat at uminom ng alak ng hindi narapat ay nagkakasala. Yung hindi nararapat. Kaya maraming nagkakamatay sa kanila. Ang tanong ko bro, kung sakaling mabasa ko na sinabi ni Kristo, ang sino mang kakain ito, muli kong bubuhayin sa huling araw. Asa ngayon ka doon? Sorry. Ngayon ka doon bro? Hindi. Dahil ang sinabihan niya ay yung mga apostoles lang niya sa panahon niya. Apostles panahon niya. Saang talata sa Bible na babasa natin na ang 144,000 lang ang pwedeng kumain ng tinapay? Kasi sayo mo, biblical yan eh. Lahat ng saksi niyo ko tinanong ko yan, takbo ka agad, iwas ka agad, ikaw try natin sa'yo. Sagutin mo nga bro, saang talata sa Bible na ang 144,000 lang ang pwedeng kumain ng tinapay? Yun nga to, yung sinasabi kong hindi ko lang yun memorize. Wala naman nakalagay doon na 144,000 eh. Basahin ko ha. Unang Korinto 11:27 yan eh. Sabi ganito. Tingnan nyo ha, may nakalagay ba dito ang 144,000 ha? Sabi ganito. 11:27, eto. Okay. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Nagkakasala ang sino mang kumakain sa paraang di nararapat. May nakalagay bang 144,000? Wala. Dahil ang kumakain lang nun yung pupunta sa langit. Ang hindi, Saan yan bro? Saan talata yan bro na ang pwede kumain yung napupunta sa langit? Saan mo nabasa yan? yung hindi nararapat, Saan mo nabasa yan? yung binasa mo. Wala Ang sinabi hindi wala narapat sinabi na- dito bro na ang pwedeng kumain nyo lang pupuntang langit. Wala nakalagay rito bro. Yun nga ang yung Ate basahin sa ano yung John Tagalog? 6:54. Sabi sa John 6:54 ganito nakalagay. Bro, 6:54 ganito nakalagay sa 6:54 ano? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sangayon ka?
Para lang yun sa Itong pupunta sa sinasabi langit. sa 1654 ba? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sa ngayon ka o hindi? Simbolikal lang yan. Sa ngayon ka ba o hindi? Hindi. Hindi ka sa ngayon dito? So tutol ka sa sinabi ni Kristo na ang kumakain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Tutol ka rito. Oo. Kasi simbolikal lang yan. Sige. Sinong Bible Kumakain sa scholar, dugo? bro, sinong Bible scholar nagsabi ng symbolical ang John 6:54? Intindihin mo ang sinasabi. Kakain ng laman at dugo. Bro, sinong Bible scholar ang nagsabi na symbolical yung sinasabi, yung symbolical ang nakalagay sa John 6:54 na ang kumain ng kanyang laman at dugo ay may buhay na walang hanggan? Symbolical. Saan mo nabasa? Sinong Bible scholar ang nagsabi sa inyo symbolical yan? Ito, papaliwanag ko. Kung kakain ka ng laman, Hindi. Bro, sagutin mo bro ha. Sagutin mo. Ang sabi dito kasi, ang kakain Wala. at iinom may buhay na walang hanggan. Kapag hindi ka kumain, hindi ka iinom, wala kang buhay na walang hanggan. Tama o mali? wala. Pero iintindihin mo na lang. Hindi din. Kakain ka ng... Bro, pag hindi ka kumain, ang sabi dito, wala kang buhay na walang hanggan. Sangayon ka. Simbolikal nga eh. Simbolikal. Dahil kapag uminom ka ng dugo, nakakasala ka. Bro, wala sinabi dito bro, pag uminom ka, magkakasala ka, utos nga yan eh, inumin nyo eh. Mateo Simbolikal nga 26, inumin nga eh, utos nga inumin eh. Ang tanong ko ito, ang sabi ni Kristo, ang kumakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo, may buhay na walang hanggan. Eh yung hindi kumakain, may buhay ba na walang hanggan? Simbolikal ng... Bro, sagutin mo. Simbolikal. Sagutin mo yung tanong ko. Ang tanong ko ba, sagutin mo ba? Kasi mahaba masyado eh. Ipit ka eh. Ang sabi ni Kristo, ang kumakain ng kanyang laman at inom ng kanyang dugo, may buhay na walang hanggan. Therefore, pag ayaw mo kumain, ayaw mo uminom, wala kang buhay na walang hanggan. Tama o mali? Simbolikal na eh. Kasi hindi Tama naman ba o yung... mali? Tama ba o mali? Mali. Mali! So, mali ang sinabi ni Kristo dito. Hindi naman yan literal. Ano hindi literal? Simbolikal yan. Oh, hindi literal. Yung may buhay na walang hanggan, literal, simbolikal. Ginawa niyong literal ang Hindi, sinabi niya. yung may buhay na walang hanggan ba? May buhay na Bakit walang yung- hanggan, literal, yung- simbolikal. Hindi. Ito. Hindi, sagutin mo na bro. Yung Yung may buhay na walang hanggan, literal, simbolikal. literal. Pero Literal. Okay, next. sa dugo. Next. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Literal ba niyang bubuhayin o simbolikal lang niyang bubuhayin? Literal. Pero Ayun. ang sinasabi Dalawa na ha. ay Dalawa na ha. Literal siya. Pareho literal. Ngayon, dito tayo ulitin kong tanong. Dahil literal pala itong sa John 6:54. Tama ba ang sinabi dito o mali? ang pag-inom at Hindi, pagkain sa ng ulo, tama o mali? Sabi mo kasi literal to eh. Literal eh. Ikaw nang sumagot, 2 beses, literal to. Ang tanong ko, literal. tama ba itong literal na ito o mali? Literal pagkabuhay ng walang Hindi, hanggan. tama ba ang literal na ito o mali? Ano ang buhay na walang hanggan? Itong dito to. Ang kumain ng kanyang laman at dugo, may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang sabi ito bro ha, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Literal ba ito na bubuhayin niya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan o simbolikal? Ang pagkabuhay ay literal. Pero ang kumain tanong. sa kanyang dugo. Dahil literal pala ito, tama o mali? Ang pagkabuhay ng walang hanggan ay tama. Pero ang Tama. kakain, Ano ang gagawin ng tao para muli siyang buhayin sa huling araw?
Tapos, Bro, hindi mo ako binibigyan ng oras eh. Ayon sa John 6:54, Ang ano ang kailangan kakain- gawin ng tao? Ang kakain sa kanyang dugo at laman ay simbolikal. Bro, ang tanong ko sa iyo ba, Bakit? ano ang kailangan gawin ng tao ayon sa John 6:54 para muli siyang buhayin ni Kristo sa huling araw? Anong kailangan niyang gawin? Teka muna. Hindi, teka. Huwag ka muna magteka-teka dyan. Sagutin mo muna. Ayon sa John 6:54, anong kailangan gawin ng tao para muli siyang buhayin ni Kristo sa huling araw? Ang kumain sa kanyang simbolikal na dugo at laman. Ang kumain sa Hindi kanyang literal. simbolikal na dugo at laman. Ang tanong, So, bro, ikaw ang nagsabi bro, ikaw ang nagsabi ha. Ang kailangan gawin ng tao ay kumain sa kanyang simbolikal na laman at simbolikal na dugo. Ang tanong, ginawa mo ba yan o hindi? kasi hindi ako papuntang langit. Kung sangayon ka dahil hindi mo ginawa, hindi ka bubuhayin sa huling araw. Hindi naman. Wala namang sinasabi yan. Sige, Brother Angel. May gusto kang itanong dito, Brother Angel? Habang nandito pa ito. Brother Jando, Okay, Banta, ikaw okay, Banta. ako. Kahit Banta. Okay. ako muna. So, mga tatlong tanong lang po ito. Dahil kawawa naman yung kapatid natin. Brother, sa ngayon kang ang Diyos lang ang sambahin? Oh, So, kung si Jesus, sinamba ng mga apostol sa Matthew 28:17, ang mga alagad, sinamba ng ang ating Panginoon Jesus, nagkamali ang mga apostol o sila? ano? Ayon sa Mateo 28:17, sa panahon na si Kristo ay muling nabuhay, sinamba ng 11 apostol ang ating Panginoon Jesus. Tama ang apostol o mali? Pagbabasihan natin ng sinabi na Apostol Hindi, Pablo bro, sabi ay niyo, mali. bro, sagutin mo bro, tama ba ang ginawa ng mga apostol na sinamba si Kristo o mali? Mali. Mali daw, bro, ta. Sino ba ang ating panahon ngayon? Ang mga apostol, kayo? Dahil ang pagbabasihan kapag ang pagbabasihan natin ay sinabi ni Apostol Pablo ay hindi si Jesus. Bro, ayon sa Mateo 28:17, yung sa bundok ng Galilea, nagkatipon-tipon ang 11 apostol kasama pa si Virgen Maria. At pagdating ni Jesus, sinamba nila si Jesus, si Jesus. Sabi mo, mali ang mga apostol. Alin ba ate Valeran, apostol kayo? Hindi, ang sinabi ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro. Ay, sandali lang. Yung sa Mateo 28, hindi yun si Apostol Pablo. Sa sulat yun ni San Mateo. Ito na lang, brother. Ginamit mo ang Mateo 4:10. Diba? Ginamit mo. Yun ang ginamit na lang mo Mateo 4:10. Aking sundan kita. Sino ang nagsabi diyan, sabahin mo ang Panginoong Diyos, sabahin mo ang Diyos? Sino ang nagsabi? Sino ang nagsalita? Jesus. Sino? Pero hindi naman niya. Sino ang sinabihan ni Jesus diyan? Sino ang sinabihan niya? Sino ang Diyos, Panginoong Diyos? Sabi mo, si Jesus ang nagsabi, sambahin mo ang Panginoong Diyos. Sino ang sinabi ni Jesus diyan sa panahon sa naturang talata? Si Satanas. Oh, Satanas. Ang tanong, sinamba ba ni Satanas si Jesus? Wala. Hindi. Ano na? Sinamba ba ni Satanas si Jesus? Hindi. Hindi
Ano, di masyadong intindihan busis mo. Sinamba ba ni Jesus, sinamba ba ni Satanas si Jesus o hindi? Hindi. Ako. So sa ngayon, katulad yun ni Satanas, hindi sumamba ni Jesus, katulad yun ni Satanas. Dahil ang sinabi ni Jesus ay hindi ang kanyang sarili. Kundi ang sabi niya, ang Iba na yung usapan yun. Panginoong, Sa iba na yung usapan yun. sino ba yung Diyos na sinasabi dyan? Si Jesus nagsabi, sambihan mo ang Panginoong Diyos. At sabi mo, si Jesus ang tinutukoy dyan. Di ba? Nagsabi. So, ang tanong, Hindi siya ang tinutukoy dyan na Panginoong Diyos. ay hindi. Sinabi Kung ni mabasa Jesus. ko Panginoong Diyos, mabasa, mali naman. Dito, may talata ko na hindi talaga siya. Si Jesus Sige, mismo sige. nagsabi. Mateo 11:25. Awag, yung Mateo 4, Jess, yan ang talatang ginamit mo. Ha? Yung talatang ginamit Mateo mo. 11. Makinig ka muna. Sandali lang. Kung sinasabi, Brother, Ang sinasabi- sandali lang. Brother, makinig muna kayo. Ang ginamit mong talata, Mateo 4, Jess, nasabi mo, palusot mo, walang mabasa diyang Panginoong Diyos. O, sinutang kita, basahin mo ang Mateo 4, Diyos, kung wala bang mabasang Panginoong Diyos. Basahin mo. okay. Ang Panginoong Diyos na tinutukoy dyan ay ang Ama. Bakit? Ang Anong patunay? Mateo 11:25, sabi ni Jesus, sa harapan ng lahat, sinasamba kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. So, ang tinutukoy ni Jesus ay ang Ama. Dali lang, brother. Yung sinasabi niyang Panginoong Diyos. Ang argumento mo kanina nga hindi nabasa diyan ang Panginoong Diyos sa Mateo 4, Diyos. Sandali lang. Sa harapan ng lahat, Mateo Sandali lang. 11:25, basahin ninyo. Ang dami natin mabasa. Sandali lang, brother, ha? Dahil lumihis ka ng ibang talata. Makinig ka muna, brother. Brother, makinig ka muna. Panginoong Diyos ay ang Ama. Sandali lang, Si brother. Jesus nang sabi niyan. Brother, sandali lang, makinig ka Sabi muna. Dahil sabi mo, walang mabasa dyan. Hindi naman sa makinig, brother, dyan do. Sabi mo, na walang mabasa ang Panginoong Diyos diyan sa Mateo 4, Diyos. So, yun ang sabi ko, basahin mo kung wala bang mabasa ang Panginoong Diyos. Pero ibang talatang ginasa mo. Pero nasa San Juan 9:38, sinamba din si Jesus. Mali pa rin yung pagsamba ni Jesus. Gisamba si Jesus ayon sa Mateo 9:38, San Juan 9:38. Mali pa rin yan. Mali pa rin. Ilang beses nilang ginawa yun. Ayun, Mateo 28:17, sinamba si Jesus sa mga alagad. Sa San Okay. Juan Beses nga 9:38, din sinamba si ginawa yun. Jesus. Sa Mateo 9:38, sinamba si Juan. Bakit nila sasambahin? Inubad nga niya eh. Sa Pilipos 2:9, inubad niya pag Diyos. Bakit niya sasambahin? So, ibig sabihin, saan nga ito na si Jesus ay Diyos? Kasi sinasamba ang pagkuhan kasi inyong translation yan. Brother, Kaya ginawa niyo dahil sa doktrina ninyo nga pagsamba kang Jesus, ginawa yung pagsamba ang sinulat. okay. Brother, Hindi naman tulad yan. maniniwala ba kayo ni San Pedro? Maniniwala kang San Pedro? Hindi. Ha? Maniniwala ba kayo ni San Pedro o hindi? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Sulat ni San Pedro, panilawan mo ba yung epistola o sulat ni San Pedro? Panilawan mo? Hindi. Maniwala kayo? Hindi. Yung sinulat ni San Pedro, ni Pedro? Oh. Maniwala kayo? Asan? Hindi. Dos Pedro, una-una, sulat ni si Pedro. Sangayon kayo dyan? Maniwala kayo? Hindi.
Pero hindi ko maintindihan. 2 Pedro 1:1. Sabi ni San Pedro, pakibasa lang, Brother Jando. Last na lang to. 2 Pedro 1:1. Sige. Ang pakibasa, 2 Pedro 1:1. Ano Okay, sa kanilang Biblia, Brad Ta, ito nakalagay, Brad Ta. Si Simon Pedro usa ka ulipon ng apostol ni Jesucristo alang kanila nga nakabato ng pagtuo nagihuptan ingo pribilehiyo nga sama sa amuha pinagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug sa manluluwas nga si Jesucristo. Okay. Ang binasa ni Brother Jando na sabi ni San Pedro ang ating manlilitas nga si Jesucristo. Sa ngayon kayo sa naturang talaga hindi. Hindi ko yung penny kasi hindi siya maklaro. Bibingin sa Brother Jando. Diyan na lang, Brother Jando. Ha? Di klaro binabasa ko translation nila Ang sabi dito, si Simon Pedro usa ka ulipon ug apostol ni Jesucristo. Alang kanila nga nakabaton og pagtuo nga gihuptan ingong pribilehiyo nga sama sa amua. Pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug sa manluluwas nga si Jesucristo. Malinaw yun. Ayaw ka ba rito? Sabi, San Pedro nagsabi yun. Sangayon ka ba daw bro? Ano yan? Ano Yan, sabi? ano naman to? Biglang nabingi. Salamat pa rin doon daw. Maraming salamat. Sige. At least nakuha na natin, Okay, sino pa yung magtatanong dyan? Brother Angel? Brother Junray? Sige, Brother Junray? Ilo. Ikaw bro, gusto mo magtanong bro? Okay lang. Magpapatanong ba siya? So, ano Kasi bang, yung kanina, yung tanong kanina, hindi niya sinagot tanong kanina ano yung topic niyo, pagka-Diyos ni Kristo? Ang gusto niya kasing is patunayan niya kasi na ang gusto niya kasing topic sana, si Kristo ba ang Diyos na dapat sambahin? Ako naman kaya nagpatunay naman ako na si Kristo ang Diyos na dapat sambahin. Bro, maging neutral tayo bro. Gumamit ka ng ibang Biblia bro, wag yung sa inyo kasi bogus yan. Napatunayan yan ng mga Bible scholar na yan ay bogus. May dokumento tayo na bogus yan. Magtanong ako sa kanya, Brother Jando. Gamit tayo ng ibang version bro, wag yan sa inyo kasi saksi ni Jehovah ka. Yung translation mo naman, saksi ni Jehovah pa rin. Gamit tayo ng ibang version bro, para neutral tayo bro. Okay, susunod na lang. Hindi yung susunod ngayon. May magtatanong sa iyo Sige, go ahead Brad Junray. Gamit tayo ng ibang translation para fair. Kasi yung sa kanya, saksi ni Jehovah siya. Yung Biblia, saksi ni Jehovah rin ang may gawa-gawa. So, actually, sa iyong Biblia, walang nakalagay na cross dyan Nakalagay dyan, istaka. Walang nakalagay na cross dyan. Kundi, nakalagay istaka. So, talagang bogus yan kasi yung stauros sa English, cross naman, hindi naman yung stick. Pero sa iyong translation, nakalagay dyan, stick. So, wag mong gamitin yan ngayon kasi saksi ni Jehovah ka. Ibig sabihin, parang lilitaw, gumagamit ka ng testigo mo, pabor na sa'yo. Sige, kuha tayo ng ibang translation para patas ang laban. Sige, Brother Junray. Okay, sige. Tanong ko lang bro, so sa inyo, si Panginoong Kristo tao lang talaga? Hindi. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So yung pag sinabing anak ng Diyos, hindi siya Diyos. Diyos siya pero hindi siya ang sentro ng pagsamba. So Diyos siya pero hindi siya Diyos. Anong uri ng pagka-Diyos si Kristo kung ganun? Bro, anong uri ng pagka-Diyos si Kristo kung
kung ganun ang kanyang katangian, anong uri ng pagka-Diyos yun na hindi pwedeng sambahin? Meron bang ganun sa Bible na mabasa mo? Si Kristo, Diyos na hindi pwedeng sambahin? Meron bang ganun? Si Jesus mismo nagsabi. Tama bro, saan talata yan bro? Sinabi Sabi niya na, huwag niyo ako sambahin. 1:27. Ano sinabi niya sa 1:20-17? Ay, wala siyang sinabi na Diyos mo ako. Sige, basahin nga natin. 1:20-17. Okay, 1:20-17. Sinabi ba dito na huwag niyo akong sambahin? Basahin ko lang ha. Sabi dito, sabi ni Jesus, huwag mo akong hahawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Diyos sa aking Diyos at inyong Diyos. So wala mang sinabi dito bro na hindi siya Diyos. Di porkit sinabi ni Kristo na ang kanyang Ama ay Diyos ay hindi na siya Diyos. Kasi ang Ama sinabi rin niya sa kanyang anak na Diyos ang kanyang anak. So ibig sabihin ba ang Ama hindi na rin Diyos? Ito. Anong sabi niya? Ang inyong Diyos ay ang aking Diyos, inyong Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Para sa'yo. Kinikilala niya, ang kanyang Ama, Diyos. kinilala niya ng Diyos, kinilala din siya ng Ama na Diyos siya eh. So, hindi na rin Diyos ang Ama. Ang Diyos ay ang sabi ng Salmo 92, Hindi, walang- bro, hindi yan ang tanong Hayaan bro. mo lang siya. Ako muna bro, kasi tapos nakagaling na. Yung Salmo 92, sige nga, ano mo yung anong sa Salmo 92, tatanungin kita dyan. Sige, ibigay mo yung argumento mo sa Salmo 92. wala ang Diyos, walang simula at walang katapusan. Walang Okay. simula at walang katapusan. Si Jesus. Kung mabasa ko si Jesus walang simula at walang katapusan. Kung mabasa ko sa Biblia na si Jesus walang simula at walang katapusan, maniniwala ka na Diyos siya. Mababasa. O kung mabasa ko na si Jesus walang simula at walang katapusan, maniniwala ka na ba na Diyos siya? Naniniwala naman ako ni Diyos pero hindi siyang dapat sinasamba. Kung mabasa ko na pinapasamba siya ng Ama, maniniwala ka na Diyos siya na sasambahin. Okay, Sige. maniniwala ka na ha? Pag ang Ama basa. mismo nagsabi na sambahin siya, maniniwala ka na nasambahin siya. Sagot bro. Sige. Basahin ko Hebro 1. Basahin ko sa iyo na pinapasamba siya ng Ama. 8 hanggang 12. Sige, Basahin bro. natin ha. 1:8 hanggang 12. Ngunit tungkol sa anak, nagsalita dito ang Ama. Ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong trono o Diyos, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo. Isipin mo ang nagsabi dito ang Ama, pero ang tinawag niyang Panginoon ng kanyang anak. No? Napasimulay nilikha mo ang sanlibutan. Okay, tamo, sabihin mo hindi Diyos siya na katulad ng kanyang Ama, siya ang nilikha siya ang lumikha ng sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas at ililigpit mong gaya ng isang balabal na tulad ng damit. Siya ay papalitan, ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Kita mo, walang katapusan ng kanyang mga taon. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan. Sa kanan ko hanggang lubusan kung mapasuko sa iyo ang kaaway mo. Ano ang mga anghel kung ganoon? Siya mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga makakamit ng kaligtasan. Sa ano pala yun? 5-9. Sa 5-9 pala, sorry. O 5-7 yata yun. Kalimutan ko yung ano.
yung sa anghel, sa 4 natin umpisahan. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi na sinumang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. At nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Pinapasamba ba ng Diyos ang kanyang anak o hindi? Yeah? Narinig mo ba na pinapasamba ng ama ang kanyang anak sa mga anghel? Sa mga anghel, bakit may... Sabi mo hindi siya sinabi- Diyos, 'di ba? Sabi mo kaganina siya ay Diyos pero hindi pinapasamba. Ngayon nabasa mo na, narinig mo na ba na Diyos siya na pinapasamba? Oo, mga anghel. Pero, Bro, Sinabi dyan. Bakit siya pinapasamba, bro? sabi mo kaganina hindi siya pinapasamba. Ikaw ang nagsabi na hindi pinapasamba. Ang Diyos Ama, pinapasamba siya sa mga anghel. So sino ang nagsisinungaling? Ikaw o ang Diyos Ama? ito, Sagutin mo muna, bro. Sabi mo kaganina si Kristo Diyos pero hindi pinapasamba. Hindi, kaganina sabi mo si Kristo Diyos na hindi pinapasamba. Ngayon binasa ko sa iyo na pinapasamba siya ng Ama. Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Diyos Ama? ano yun, ito. Hindi, sagutin mo muna. Hindi ka man sumasagot. Makinig ka Ikaw. muna, kapatid. Kapatid na Jehovah Witnesses, kasi hindi ko alam yung pangalan mo. So Jehovah Witnesses John na kapatid. Manlikmot, bro. John Manlikmot. Brother John. Ang sabi mo kaganina, si Kristo, Diyos na hindi pinapasamba. Tinanong kita, kung mabasa ko na pinapasamba siya. Sabi mo, sige, basahin mo. Ngayon, binasa ko na pinapasamba siya ng Ama. Ang tanong, sino ang nagsisinungaling? Ikaw o ang Diyos Ama? Wala. Teka, bro. Contradiction yun, bro. Ikaw ang nagsabi na hindi siya dapat sambahin. Pero sa binasa ni John Ray, ang Ama ang nag-utos na sambahin siya. Oo. Ang tanong ni John Ray, sino ang nagsinungaling? Ikaw ba o ang Ama? Nasa topic natin ay dapat bang sambahin? Bro, yun na nga. Ang stand mo kasi hindi dapat sambahin. Bro, wait Meron lang ha. kang Bro, nakalagay niyan dyan ng John mga Manlikmot, tao. wait lang. Di ba mga anghel lang? Bro, ang sabi mo kasi kanina, hindi siya dapat sambahin. Yan ang Paano stand mo nakalagay eh. dyan anghel lang? Bro, ang stand mo bro, hindi siya dapat sambahin. Yun ang stand mo. Anghel lang Ngayon, nakalagay dyan, hindi tao. bro, ang sabi May tao bang nakalagay dyan? sa ano bro, sa Magkapareho Pilipos ang kanila 2:10 bro, walang tao dito bro. Kahit sino pa yan, ang importante, pinapasamba siya ng Ama. Kahit anghel man yan, tao man yan, ang sabi mo kasi hindi siya pinapasamba. Wag mo nang irason, mga anghel naman yan. Ano na ngayon kung anghel? Binasa ni Brother John Doe na, mga apostol, nagsamba sa kanya eh. Basahin natin Brother John Ria, Pilipos 2:10 bro, Brother John Pilipos Ria. 2:10, sa Revelation ito. 22 din, sasambahin din siya sa Revelation 22. Pilipos Kapitulo 2 versikulo 10. Ang sabi dito, kagayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Ano yung nasa lupa bro na luluhod sa pangalan ni Jesus? Ano yun? Mga tao yun o hindi? Hindi lang yung luluhod, Brother John Doe, dito sa sa sambahin talaga siya. Basahin ko sa kanya, sambahin talaga, pahayag 22. Saan version bro? 7:22 ng pahayag, basahin mo. 22:7 ng Pahayag pahayag. 7, Hindi, 22:7, basahin mo. 22, 7, Magandang balita, Biblia. Sabi Hindi ba siya ganito, sasambahin dyan? sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na Sino ang ako, darating, bro? Si Jesus. Patuloy. Pinagpalang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel at nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Sino ang Sinabi niya, sasambahin doon? Sige, patuloy. yung anghel sana. Patuloy. Anghel,
Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako yung may aliping tulad mo. At tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat na sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Oh. Tuloy? Oh, yun na. Ang Diyos ang Oh. sambahin mo. Eh, naniniwala naman siya na Diyos si Kristo eh. Oh, Tama ba, kapatid. bro? Okay. Oh. Sangayon ka doon na ang Diyos sambahin. Na ang Diyos. Oh, ang Diyos sambahin. Sangayon ka doon. Ang Diyos Ama. Ano Hindi. mo, si Kristo yun. Si Kristo, Kristo. si Kristo nagsalita doon eh. Ay, ibalik mo sa 12, Jibara dyan. Ibalik mo sa 12 yan. 12, okay. Ako ang Alpha at Omega yan. Oh, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Hmm. Sino yung darating? Si Jesus. Oh, eh, sino yung sasambahin na Diyos na darating? Si Jesus. Oh. Hindi ang ama yan kasi ang revelation, bro, tumutukoy yan sa pagbabalik ni Kristo from 20 to 22. At chapter 20, 21, 22 patungkol lang yung mga Hesus Kristo diyan. Ang Diyos na sinasabi diyan na sasambahin si Jesus kasi ang ama, makikita ang ama sa langit. Makikita siya ng mukhaan sa langit. Yung darating, si Jesus yun, nasasambahin. Bro John, tanong ko bro, Nakita itong sinasabi sa Filipos 2:10 bro na sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. Ba't sila luluhod at magpupuri bro? Anong reason bro? Bro, John, bakit sila Bro. luluhod at magpupuri sa pangalan ni Jesus? Bakit? Bakit? Okay, basahin reason? natin ng Filipos 2:9. Sa Bisaya lang. Mm. Okay, Dahil ang dito ginuri siya'y tungod ni lubusang mismo sa bang itinaas Diyos ng nagbayo Diyos. kanya natuto sa kalabaw nga katungdanan. Og naghatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang uban pangalan. Aron nga sa ngalan ni Jesus muluhod ang tanang tuhod. Dili mo nitong wala ni Mugi. Yun nga, ba't sila luluhod? Ano yung pagluhod dyan? Pagsamba o hindi? Mani kaniya. Bakit sila luluhod? Bro, ang tanong ko bro, yung pagluhod ba dyan pagsamba o hindi? Bro, yung pagluhod ba dyan pagsamba o hindi? Ang pagluhod nila may ingon ri alang sa kahimayaan Lagi sa bro, Diyos naman. bro, alam ko para sa Wala man ikaluluwalhati ng kahimayaan ama. ni Jesucristo. Bro, tama bro, nasa ikaluluwalhati ng ama. Nakasintro dito sa amahan. Hindi, ang tanong ko bro, Yo, mo dito tama bro. Hindi na nakikinig to eh. Bro, ang tama na sila ay luluhod sa ikaluluwalhati ng ama. Pero bakit pinapaluhod sa pangalan ni Jesus? Pagsamba ba yan o hindi? Para sa kaluhalkan ng mga ama. Hindi, pagsamba ba yan o Si hindi? Jesus lang. Ay, para hindi na siya makaano ba dyan, para hindi siya makatakas, bro, doon tayo sa Hebrews 1:7. Ito talaga, litra po litra talaga to. Kasi dyan, pwede pa, kahit ano pa pinag-rason niya eh. O dito talaga, ang ama mismo nagsabi, grabe ka naman. Hindi ka maniniwala sa ama? Oh, balikan mo yung 1:8 ba yun? Oh, Ngunit sige. ito naman ang Hindi, sa 7 sinabi bro, ng... sa 7. 7. Hmm. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay Sais. at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Sangayon ka ba bro, yung pagluhod, pagsamba yun? Dito na ba dyan do, sa ngayon ba siya dito na ang ama pinapasamba ang kanyang anak? Oh. Ay, sambahin na talaga dyan. Sambahin, oh. Ang anak pinapasamba ng ama. So, dahil naniniwala kasi siya na Diyos si Kristo, hindi lang daw sasambahin. Pero dyan kasi pinapasamba ng ama. So, Okay ka dito bro? Sangayon ka ba dito bro na ang ama mismo nagpapasamba siya kay Kristo? Sinabi ng ama na sambahin si Kristo ng lahat ng anghel. Okay ka ba dito? hindi lang yan ang anghel bro, pati ng mga tao kasi sa mundo. At nang isugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo. Oh, sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.
Hindi lang sa Okay anghel ka. lang yan tumutukoy, pati sa mundo. Sa ngayon ka rito bro na isinugo ng Diyos ang kanyang Ano ba anak. ang para sa- nakalagay dyan? Kasi transaction mo yan. Bro, sa ngayon ka ba dito bro na isinugo ng Diyos ang kanyang anak para sambahin ng lahat ng anghel? Sa ngayon ka dito? Hindi. Hindi. Nangyari na. Hindi siya sangayon sa ama. Dito. Hindi siya sangayon sa ama. Hindi ka sa ngayon sa ama na pinapasamba si Kristo? Tutol ka sa ama bro na pinapasamba si Hindi. Kristo? Dahil sa Juan 17:3. Hindi, tutol ka ba sa ama dito? Sa Juan 17. Wag ka nang Hindi, tumakbo sagutin mo- sa Juan. sagutin Wag mo ka muna tanong, bro. bro. Wag mo na siya Juan tumakbo sa 23. Juan bro kasi uno sa is muna kay tinutulan niya eh. Ano mo na i-clarify kung bakit siya tutol. Bakit ka tutol sa uno sa is na ang ama na ang nagsabi dyan no? Bakit ka tutol dyan bro? Brother John. Brother John, bakit mo tinututulan ng ama? Eh siya na ang nagsabi na sambahin ng kanyang anak. Isa lang ang Hindi, na bro, sagutin mo bro ang tanong bro. Bro John, sabi, bro, wag kang isa lang tumakas ang bro. bugtong na Diyos. Bro John, wag kang tumakas. Sagutin mo yung May, tanong. may Oh. dalawa ba na bugtong? Bro, wag. Oh, may bugtong. Kung sabihin bugtong, ilan yon? Wag ka Hindi nang dalawa, magwala, hindi isa. wag ka mo nang pumunta ng ibang rason. Ipaliwanag mo bakit mo tinututulan ng ama. Ilan ang Hindi, bakit mo Sagutin mo bro, tinututulan ng bakit mo ama? tinututulan yung ama? Sagot mo na dyan. sagutin niyo. sagutin Sagutin mo mo muna, na. ba't mo tinututulan Pag yung sinabing ama? bugtong, isa ba yun o dalawa? Wag kang Bro. wag kang tumakas. Ikaw ang tinatanong eh. Takas ka eh. Pag Red sinabi herring ako pala dalawa. yung ginagawa mo eh. Red herring yung ginagawa mo eh. Bro, wag kang mag-red herring bro. Sagutin mo yung tanong bro. Bakit sinabi dito sa uno sa is Sagutin niyo na. pasamba ng ama ang kanyang anak sa lahat ng anghel? Oh, Bakit? bakit mo tinututulan ng ama? Bakit mo tinututulan ng ama? Ang sabi ng ama, sambahin ang kanyang anak. Sabi mo, hindi si Kristo Diyos na hindi pinapasamba. Pero ang sabi ng ama, sambahin ang kanyang anak. Sino ngayon? Ang question pala namin, bakit mo tinututulan ng ama, ang Diyos Ama, na sambahin ang kanyang Diyos Anak? Bakit mo tinututulan ang Diyos Ama, bro? Sagutin mo na. Pag Bro, kaya kong sagutin yung tanong mo. Huwag kang umiwas. Huwag ka munang umiwas. Kaya kong sagutin yan. Kaso, gusto naming malinawan, bakit mo tinututulan ang Diyos Ama? Kilala mo ba kung sino ang tumututol sa Diyos, bro? Kilala mo o hindi? hindi ka makasagot, di ba? Hindi Bro, mo kaya mo sagot. bro. Napakadali bro, sagutin yan. Yung madali sagutin yung bro, Sinabi yung bugtong, yung ba tanong mo? Yung ba tanong mo bro, bugtong? Oo. Okay. Ilan ang Yung sa Judas 1.4 bro, basahin mo yung Judas 1.4 bro. Tanungin kita, sa Judas 1.4 may bugtong dyan, basahin mo. Basahin mo, Judas 1.4. Sige, paringgap. Basahin mo. Sige bro, basahin mo bro, Judas 1.4 bro. Nandiyan ang sagot ko. Sige, basahin mo. Sige bro, Judas 1.4 bro, basahin mo bro. Nandiyan ang sagot sa tansa. sagutin mo na. Yun na nga. Nandiyan yung salitang bugtong. Basahin mo, Judas 1.4. Basahin mo, may bugtong nakalagay dyan. Ba naman to? Siya ang tinatanong, tayo ang pinapasagot sa tanong niya. Nandiyan yung sagot ko bro. Basahin mo, Judas 1.4. Basahin mo. Sige bro. Tagal naman makabasa. Kawawa kayo bro, mga Jehovah's Witness. Kahit pa Biblia mo gagamitin bro, may ipit ka pa rin. May ipit siya dito eh. Biblia nila ito. Sige, basa bro. Judas 1.4. Basa. Sa Biblia mo. Ayun na ito magsalita. Ipit na siguro. Ipit na siya. Napahiya na siya sa napahiya na siya kanina pa. Sige John, manlikmot, pakibasa bro, Judas 1.4 sa Biblia mo mismo.
Ang akong katarungan mao nga adunay pipila ka taong nakayhot nga dugay Oo, nang itudlo sa kasulatan alang nini kung mga taong dili Dios nun nga nakahimo sa dili takos ng kalulot sa atong Dios nga katarungan alang sa walay malaway panggawi. Sige, O tuloy. nagapanghimakak sa tagiya o Ginoo si Jesucristo. Ang tanong, yang bugtong tag-iya at bugtong Ginoo dyan, si Yeso Kristo sangayon ka dyan na bugtong yan. No, Tanong, sangayon ka dyan, wala na bang ibang Ginoo maliban kay Kristo? Ginoo. Wala nang ibang Ginoo? So yung Ama, hindi Ginoo yung Ama? Ginoo. Oh, akala ko ba pag bugtong wala nang iba? Sinabi Diyos- dyan, si Kristo bugtong tag-iya. Bro, ang sangayon ka dyan bro, si Kristo bugtong tag-iya? Yes or no? Sagot Bugtong naman. tagiya sa Nakalagay dyan sa binasa mo, si Kristo bugtong tag-iya. Sangayon ka o hindi? tagiya sa Bugtong, binasa mo. Binasa mo, di ba? Bugtong tag-iya. Basahin ko ha, sabi dito, eto, ang akong katarungan mao nga adunay pipila ka taong nakayuhot, nga dugay nang gitudlos kasulatan alang niini nga paghukom. Mga taong dili Diyos nun, nga nagahimo sa dili tako sa kalulot sa atong Dios nga katarungan alang sa malaw-aing paggawi ug nakapanghimakak sa atong bugtong tag-iya. Tanong, itong bugtong tag-iya, wala nang ibang tag-iya maliban kay Kristo? Lagapak na naman. mga sa Sagutin mo bro. Lagapak na Itong naman. bugtong tag-iya ba? Bugtong tag-iya. Bukod tanging may-ari sa atin. Siya'y tag-iya sa atua. Bugtong may-ari sa atin. Siya lang ang bugtong tag-iya. Wala na bang ibang tag-iya sa atin maliban kay Kristo? Yes or no? Lagapak na naman. Ano, sagot? Wala na bang ibang nagmamay-ari sa atin maliban kay Kristo? Yes or no? Bugtong tag-iya nakalagay dyan eh. Bugtong tag-iya. O sa Bisaya ka, atong gis si Kristo ang atong atong bugtong tag-iya. Sangayon ka ba na pag bugtong tag-iya, siya lang ang tag-iya sa tuwa? Wala abot ang amahan. ang giisgutan rin nga bugtong tagiya. Sino tong bugtong tag-iya sa oras 1-4? Sino to? Wala na. Sa palpal na. Kanina pa. Bro, sino itong bugtong tag-iya sa oras 1-4 bro? Si Kristo ang ama. Kanang gipasabot nga bugtong tagiya kay si Jesus ra ang naka kuan sa tuwa naglukat. Mao nang siya ang gitumong nga bugtong tagiya. Ginoo. Siya lang ang bugtong Ginoo. Okay ka dito? Siya lang ang bugtong Ginoo. Siya lang ang bugtong Ginoo. So Oo yung daw. ang Oo ama. daw. Oo daw bro. Oo. Oo, dahil siya lang ang bugtong Ginoo. Ang ama, Ginoo, hindi. Bugtong Ginoo na nakaluwas mo kay ang Hindi, bugtong tagiya o sagutin Ginoo. na dito. Si Kristo ang atong bugtong tagiya o Ginoo. Ibig sabihin, si Kristo ang bugtong Ginoo. So ngayon ka rito, di ba, na siya ay bugtong Ginoo? Ibig sabihin ba, siya lang ang bugtong Ginoo? Ang gipasabot diha bugtong Ginoo nga O, pag sinabing bugtong Ginoo, may iba o wala na? na naga Bro, pag Nakaluka. sinabing bugtong bro, may iba o wala na? dili pagka Dios ang dito Bro, diha. ang sabi to bro, bugtong Ginoo. Pag sinabi mong bugtong, may iba o wala na? Mao gani. Siya lang gani bugtong nga Ginoo nga Naiipit nakalukat. siya. Naiipit sa sarili niyang argumento. Bro, ginagamit ko sa iyo ang argumento mo sa salitang bugtong. Pag sinabi bang bugtong, mayroon pang iba o wala na? Wala na gani kay Wala na. siya man Dahil sabi ito si Nakalukat. Kristo ang bugtong Ginoo. So, ibig sabihin, wala nang ibang Ginoo maliban kay Kristo. wala na Ginoo nga Yung ama, Ginoo yung ama o hindi? Ginoo kurang Wala, gipasabot wala nang iba. di ba ang gipasabot rin sa teksto nga bugtong Ginoo nga nakalukat sa atong sala mao na Asan dito ang gipasabot diha. salitang nakalukat?
Asan si Tan nakalukat dito? Ra. Asan si Tan Saan po? nakalukat? Okay, basahan ako. Dito sa verse 4, saan nakalukat dito? Ginamit mo to eh. Okay, basahan niya. Saan yung nakalukat dito, bro? Verse 4. Judas 1:4, saan yung nakalukat dito, bro? Sige, bro. Saan yung salitang nakalukat sa 1:4? Nakalukat, saan yun? Alam bro? Saan yung bugtong nakalukat, bro? Saan mo nabasa yung bugtong nakalukat? Unang Korinto 6:20, kamo gipalit na Unang sa Korinto 6:20. Judas 1:4 binasa. Unang Korinto 6:20. Ha? Tingnan natin yung footnote nga kung may nakalagay na unang Korinto 6:20. Be, Ginoo, J. J nakalagay dito, ang nasa J. Bro. Yung bugtong Ginoo, bro, yung bugtong Ginoo. Wala nang ibang Ginoo, siya lang. siya lang. J ang ginamit, J. Ang nakalagay ba sa J dyan, sa Ginoo J is unang Korinto 6:20? Sa J, nakalagay ba? Unang Korinto 6:20, nakalagay ba dyan? Sagot bro, ano nakalagay sa J bro, sa footnote bro, ano nakalagay na J? Sa J, sa talata, anong talata yung J? Unang Korinto 6:20 ba? O Efeso 4:5? Tagal naman. Ito yung problema, nagbubulag-bulagan, naiipit na sa live eh. Naka-live tayo ngayon, ipit na ipit ka. Bro, may footnote yun, di ba? Bugtong Ginoo, may J karugtong. Ano yung J bro? Unang Korinto 6:20 ba? O Efeso 4:5? Hello? Oy, malikmot. Wala Basing na yan. malimot. Wala na yan siguro bro. Ano na lang yan sa kanya bro? Nag-ano na lang yan. Mukhang ano Oo, lang sa to eh. sunod na kasi 11:30 na dito. Mukhang pride lang to sa kanya. Wala nang katas. Wala na bro, butatang-butata ka bro eh. Wala nang katas. Gagamit-gamit siya ng salitang bugtong. Ngayon, binaligtad ko sa kanya salitang bugtong, di masagot. Sabi ni Kristo, huwag niyong gawin sa iba ang ayaw niyong gawin sa inyo. Pero ginagawa niya sa atin ang ayaw niyang gawin sa kanya. Tinatanong tayo sa isang tanong na siya mismo hindi makasagot. Pa naman to? Huwag mo kaming tanongin ang isang tanong na kung ibaliktad sa iyo hindi ka makasagot. Bro, pasensya ka na ha. Naka-live tayo ngayon, butata ka sa live eh. So, sige bro, next time ulit. Bawi ka na lang next time. Okay sa'yo? Next time na lang. Next time na lang. Bawi ka na lang next time. Naipin ka eh. Ayusin mo Naka-live yung- pa naman tayo ngayon. Ayusin niya muna yung kanyang argumento kasi hindi niya naunawaan yung argumento niya. Bugtong. Gagamit-gamit sitang bugtong. Ano yung bugtong? O, tinanong ko sa kanya, ano yung bugtong? Mayroong iba? O siya lang. Siya lang. O ngayon, siya lang ang bugtong Ginoo. Siya lang ba ang Ginoo? Eh, tinama yung ama. Ay, hindi nga. Pag sinabi yung bugtong, it doesn't follow na siya lang talaga. Okay. Paalam sa iyo, bro. John Manlikmot. Nabutata ka eh. Bye-bye, bro.